Napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa Bar-Tatnatcher. Mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po? Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Magandang araw. Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse is back. Thank you so much for joining me today. Sana saan mang dako ng mundo naroon ang ating mga kababayan. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Please keep safe always. Thank you so much. Meron po tayong discussion for today. Hindi ko po maiwan-iwanan itong topic na to dahil very important para sa ating mga Pilipino yung ating darating na eleksyon itong Mayo. Kaya once again, ito po yung ating gagawing topic today. Ito po ay tungkol na naman sa mga ating kandidato na nangangarap na maging part ng Senado, na maging public servant. Dapat yun ang nasa isip nila. Ang pinapasok nila ay pagiging public servant, no? At of course, before that, sana doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell as well, pati na rin yung like button. At you might want to share this vlog later on. So once again, ang ating discussion for today po ay tungkol dito sa mga gustong kumandidato or gustong makapasok sa Senado. At tungkol na rin dito sa ating senador na pinapasweldo ng taong bayan. Nagkaroon ako ng nakaraang vlog ko na tungkol nga dito sa mga kinikita at ginagastos ng taong bayan dito sa mga senador na ito. Naglalaro po sa 90 million hanggang 100 plus million kada taon ang ginagastos ng mamamayang Pilipino kada senador. Nandiyan po yung sweldo ng senador, nandiyan po yung allowances, mga special allowances, may mga iba't ibang pagkakagastusan sa opisina, mga meetings and conferences, lahat yan bayad ng taong bayan. Of course, yung salaries and bonuses ng mga empleyado niya, covered yan, at marami pang iba na kasama dyan sa package na yan na umaabot nga ng from 90, ang nakita kong sa average, hindi naman average, ang nakita kong gastos ng mga senador noong 2023 to 2024 ay umaabot ng 90 million roughly hanggang 100 plus million, mga 104, 105 million. Kada senador, bawat taon. Kasama na nga dyan yung iba expenses, salaries, at mga bayad pa natin sa mga ibang activities ng mga senador. Ang sahod ng bawat senador ay more or less mga 260,000 kada buwan. At yun nga, may mga mga iba-iba pang allowances. So, dapat naman, kung mag-a-agree sa akin, hindi ba dapat mga kababayan, yung ganyang kalaking sahod at ganyang kalaking expenses
ng taong bayan diyan sa mga senador na yan. Dapat sulit natin yan, hindi ba? Dapat nakikitaan natin sila na yung kanilang kakayahan, yung kanilang talino, yung kanilang experience, yung kanilang participation sa mga hearings, sa paggawa ng batas, dapat sulit yan, hindi ba? Dapat nakikitaan natin sila na yung ating ginagastos sa kanila ay commensurate o may katapat na serbisyo. Katapat na galing, katapat na talino, katapat na pagsisikap, katapat na sipag, at of course, kasama na rin dyan yung honesty, yung katapat na katapat na pagiging honest public servant. Ang masaklap dito, kung napanood nyo yung ginawang debate kuno ni Senator Coco Pimentel at ni Robin Padilla, ay nakakaumay. Nakakangilong panoorin. Kailangan ko nga lang panoorin talaga. Pero habang pinapanood ko, mga kababayan, nangingilo ang mga ngipin ko. Nakukonsensya ako para kay Robin Padilla. Nagagawa niyang tawanan yung sitwasyon niya, nakahiya-hiya. Nagagawa niyang tawanan yung sitwasyon na kung saan milyon-milyon ang ginagastos ng taong bayan sa katulad niyang isang senador na walang nakikita tayong contribution. Walang dating, wala tayong makitang magandang input, wala tayong magandang nakikitang participation niya bilang isang senador, bilang isang gumagawa ng batas. Ayoko talagang panoorin, nangingilo ang ngipin ko. Kaya lang, kailangan kong panoorin para meron tayong masabi tungkol dito. Para meron tayong discussion na pwede nating gisingin ang taong bayan para wag na tayong umulit sa ganitong klaseng kandidato kung meron mga darating pa. Establish the techniques and methods required therefore. Yun po, nasa konstitusyon po, mahal naming Pangulo, na sinasabi po dito, meron po silang karapatan na maggawa ng mga techniques, establish techniques, methods sa pangalan po ng sirkula. Apo. Yung susunod, yung mas importante rin po. Sige po, basahin ko na po. Kasi English, baka may Tagalog kasi dito. Meron kasi kaya nga po, ang sabi ating ko, constitution actually ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating constitution. Sige po, pwede po natin Tagalog sana para maintindihan ng ating mga kababayan. Masyado akong spoken in Tagalog. Tagalog. Tuloy ko muna po sa English. Sige po. Due to insistent public demand. Ano po ang batas na nag-govern sa kanilang mga kilos? Sa ngayon po ay Sa ngayon, yes. batas. At siyempre po, yung pong nakaraan, nung panahon po ng tayo pa po ay nasa panahon pa ng Marcos Sr., meron po tayong Presidential Decree 1445. Opo, doon po nagbase. Halos, opo. And that is a 1978 law. So, ibig... Opo. Ng 1987. Ayan, napakaganda po ng iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Ito po, ang sabi po nila, nandoon po ito. Sa book po ba tayo? Admin code. Opo, admin code. So, masundan po natin yung mga bagong Opo. ideya sa ating panukala. Meron po ito, kanina umaga, amin itong pinag-aralan. Section 27 ba yun? Sandali lang po. Minute suspension, Mr. President. Opo. The changes in the organization and staffing in accordance with the foregoing standards and policy for proper documentation. Yun po, Ginoong Pangulo. Wala kang Tagalog dyan. Pero alam niyo yung tanong ko po, kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, ay nandun sa special provision, ang layo po nung binasa ninyo, yung paragraph na yan eh. So siguro ang sinasabi nila sa atin, kinompress yung tinagay. Pero delikado po kasi mag-compress yung ilang ideas. Kasi when we re-expand the compressed sentence, pwedeng iba na ulit yung conclusion natin. Iba na po.
So, mukhang ang sagot sa tanong ko, hindi. Wala ito paragraph na lines 5 to 7 ay wala sa special provisions. Hindi Opo. po. Wala po. Maaari po natin kung gusto po at sa palagay po ng ating pinunong minorya at professor na i-adapt na lang po natin yung dati, ay mas maganda po. Hindi, ang aking point po, mag-ingat po tayo kasi sabi nga natin kanina, Isipin nyo na lang, 90 to 100 plus million per year, tapos ganito ang makikita niyong performance. Tatawa-tawa lang siya doon sa pinagagawa niya, na sumasahod siya ng kulang-kulang 300,000 a month. At ang laki ng mga allowances niyan, na hindi natin basta-basta na-account. Tatapatan lang nila ng resibo yan. Tatapatan lang nila ng resibo yung mga yan. At kada meeting nila, mayroon silang malalaking allowance dyan. Lahat yan binabayaran natin, mga kababayan. And yet, nakikita natin na siya mismo pinagtatawanan niya sarili niya sa pinagagawa niya. Pinagyayabang niya na mayroon siyang battery of accountants or battery of auditors dahil tungkol sa, ang kanyang proposal ay tungkol sa batas sa auditing. Ang problema, kahit yung napakasimpleng tanong ni Coco Pimentel ay hindi niya masagot. Kailangan niya pang basahin, kailangan niyang kunin yung sagot niya doon sa kanyang battery of auditors. Simpleng tanong lang na kung anong batas, ano yung basis ng kanyang mga pinagsasasabi. Hindi siya nag-aaral, mga kababayan. Umaasa lang siya doon sa mga papel na ibinibigay sa kanya, spoon feeding ng mga kasama niya. Spoon feeding. Actually, sa tingin ko nga, pati si Coco Pimentel ay spoon feeding na rin sa kanya. Obvious na nagli-lead itong si Coco Pimentel doon sa mga isasagot ni Robin Padilla. Ang hirap tawagin na senador ito, si Robin Padilla. Hindi ko matawag na senador. Hindi po sulit yung ating ginagastos dito sa senador na to. Dito kay Robin Padilla. Kaya, mga kababayan, nakakadismaya na meron tayong ganitong klaseng senador na pinasasahod natin, pinasasweldo natin, binibigyan natin ng panahon para panoorin na kanilang pinagagawa dito sa Senado, tapos ganito ang mapapanood mo. Mga kababayan, 100 millions kada taon per senator. Kulang-kulang 300,000 ang sweldo. Ang lalaki ng allowance, milyones, na hindi naman natin alam talaga kung saan napupunta yan. Kung tama ba ang kanilang pinagkakagastusan dyan. Mga meetings nila, ang laki ng mga budget niyan. May budget para sa opisina, may budget na sarili yung para sa mga salaries ng kanilang mga empleyado. Okay lang yun. Ang problema lang, doon nga sa sweldo nila, sa allowances nila, sulit ba ng taong bayan ang pagbibigay ng ganyang kalaking halaga sa isang taong katulad ng Robin Padilla? Na pinagtatawanan niya, pati yung kanya mga pinagsasabi. Pati siya, hindi kumbinsido doon sa sinasabi niya dahil natatawa siya. Okay lang yung magsalita kang Tagalog eh. Okay lang yung artista ka. Wala tayong problema ron. Pero, kailangan mayroon ka talagang realization. Kaya mo ba talaga ang pagiging senador? Bakit pinasok mo yan na ganyan lang pala ang gagawin mo? Bakit hindi ka na lang magkonsehal? Bakit hindi ka mag-mayor? Baka mas effective ka dyan. Ito paggagawa ng batas ito. Hindi ka makakaiwas dito sa debate kung ikaw ay gagawa ng bills mo or magpo-propose ka ng bills, didepensahan mo yan. Katawa-tawa dahil siya mismo natatawa sa sarili niya. At itong si Senator Pimentel, siyempre, gentleman as he is, nililid niya na lang eh.
Sa tingin ko, nililid niya. Baka nga nag-rehearse pa. Leading po, Your Honor, itong ginagawa ni Coco Pimentel, para lang makasagot si Robin Padilla. Kawawa tayo mga kababayan. Kung ganito ng ganito ang ilalagay natin sa Senado, yan po ang aking punto. Ito, for example, naghahangad na naman o nangangarap na naman itong si Philip Salvador. Isa na naman katropa nila. Naghahangad na maging senador itong si Philip Salvador. Ano na naman ang basihan niya? Ang sabi ko nga, mga kababayan, wala tayong problema sa artista. But you have to realize that this job that you wanted to get into, you need to have a good reasoning power. Dapat magaling ka magsalita, may experience ka, at higit sa lahat, pinag-aaralan mo ang issues. Wala nga kaming problema sa pagiging artista nyo. Lalo't lalo na nga, kung sa tingin mo, may talino ka, may kakayahan ka, yun ang kailangan dyan. Hindi po pwede rito yung magpapatawa ka lang. Dahil ginagastosan kayo ng taong bayan. Ano ba pinagkakatuwiran? Ano sinabi ni Philip Salvador nung nag-file siya ng candidacy niya? Ang kanya daw plataforma ay peace and order. Ang akin pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Sus Mariosep, ano ang idadagdag mo pa sa batas natin tungkol sa peace and order, Philip Salvador? Lalong-lalo na ang sinasabi mo, dadagdagan mo ng sweldo ang pulis at military. Ginawa na ni Digong yan. Meron na tayong sapat na batas tungkol dyan. Ano ang bago dyan? Anong klaseng plataforma yan? Plataforma ba yan? Ha? Plataforma ba yan? Sapat na ang batas natin tungkol sa mga bagay na sinasabi mo. Yung peace and order. Ang problema natin, implementation. Kung yan ang plataforma mo, dapat nagpulis ka na lang. Kung gusto mo ng peace and order, dapat nagpulis ka. Isipin mo, pasasahurin ka na naman kung ikaw makakalusot dyan. Kulang-kulang 300,000. Ang lalaki ng allowances. Lahat ng kilos mo, mga meetings mo, babayaran na naman ng taong bayan. Gagawa ka na naman sarili mong staff. Mangunguha ka ng mga abogado. Gagastosan ka ng taong bayan. More or less 100 million per year. Tapos ang plataforma mo, peace and order. Yun lang ang plataforma mo, gagastos ang taong bayan ng kulang-kulang or more or less 100 million a year. Samantalang, ang dami-dami na natin batas tungkol sa peace and order. Ano ang idadagdag mo dyan? Magiging Robin Padilla ka na naman pagdating sa Senado. Pagtatawanan mo sarili mo. Tingnan mo na lang. Nung nag-file ng candidacy, nung tatanungin ka ng mga reporter, nagmamakaawa ka pa. Huwag kang tanungin ng malalalim na question. Anong klaseng, gustong mag-senador? Gaganyan ka pa. Ma'am, para wag kang tanong, nagmamakaawa ka na wag kang tanungin ng malalim na tanong. At huwag nyo lamang hong lalaliman ang inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa... Gusto nyong lokohin ang taong bayan eh. Wala kayong kakayahan, wala kayong experience, wala kayong kakayahang magsalita, wala kayong kakayahan sa utak nyo para maging senador, pero
naa-attract kayo sa laki ng sweldo at kinikita ng senador sa allowances at iba't iba pang mga privileges. Ang sarap tawagin senador, hindi ba? Pero dapat ma-realize nyo yan. Kung hindi kayo qualified maging senador, huwag kayong papasok dyan. Iniinsulto nyo ang taong bayan. Ang puhunan nyo, dahil kilala lang kayo. Isipin mo yung kulang-kulang 300,000 naman. Yun na lang muna tayo. Huwag na muna natin isama allowances. Huwag na muna natin kung ano-anong mga ano dyan, mga iba't iba pang mga expenses na kasama dyan na binabayaran ng mamamayan. Isipin nyo yan. Magkano ang kinikita ng teacher? Umaabot ba ng 60,000? 40 mil? 50 mil? Isipin mo isang senador na kulang-kulang 300,000. O sabi, 260,000 sabihin natin. 250,000 a month. Mas mahirap ang trabaho ng teacher. Ang teacher, obligadong sagutin ng mga estudyante. Turuan ng tama ang mga estudyante. Mag-aaral sila ng gusto, magsusunog ng kilayan, mag-aaral ng lesson plan nila sa gabi, mag-check pa ng mga papilyan pag may mga test papers na natapos yung test. Ang dami, ang laki-laki, ang trabaho, ang dami ng trabaho ng teacher. Dedicated yung mga yan na makapagturo sa mga estudyante nila, sa mga pupils nila. Katakot-takot na paperworks, katakot-takot na research, pag-aaral sa gabi, and yet magkano lang ang sweldo nila. And here we are, mga senador natin, na walang ginagawa kundi magmerienda, magsuklay-suklay ng bigote, tawanan ng sarili niya, habang nakikipagdebate, kulang-kulang 300,000 ang sweldo. Mga kababayan, payag ba tayo dyan? Kawawa ang mga teachers natin. Sobrang hirap ng trabaho. And yet, hindi umabot ng kalahati dyan sa sweldo ng mga senador na yan. Senador na yan na hindi rin naman nakapagtapos, hindi rin naman nag-aral, at tamad pang mag-aral. Hindi ba sana kung sulit eh? Meron pa silang paawa effect, pa-victim effect pa sila na hindi po madalas nga po sabihin nila na mga artista lang kami. Kaya ka nagsasalita ang taong bayan ng ganyan kasi pumapasok kayo sa politika na hindi kayo ready, hindi kayo nag-aaral at tamad kayong mag-aral. Kaya nasasabihan kayong ganyan. Look at Robin Padilla. Ikaw, Philip Salvador, sinabi mo rin yan. Madalas po nilang sabihin yan ng mga artista lang kami. Bullshit! Talaga naman. Pumapasok kayo sa politika, mga artista nga lang kayo, hindi pa kayo nag-aaral. Ang tatamad pa ninyo. Hindi bali sana, artista kayo, gusto niyang pasukin yan, nag-ready kayo, nag-aral kayo, pinag-aralan niyo yung pinapasok niyo. At kung nasa loob na kayo, continuous na pag-aaral yan. Tingnan niyo sa Robin Padilla, nag-aaral ba yan? Bawat tanong ni Coco Pimentel, kukuha doon yung sagot, kukunin doon sa kasama niyang auditor. Hindi ba nakakahiya yan? Samantalang ang mga teachers natin, grabe ang hirap ng trabaho. Lahat ng tanong ng mga bata, sinasagot yan, pinag-aaralan nila yung mga kanilang lesson plan, nag-aaral sa gabi yan, kahit marami pang ginagawa yan, naglalaba, nagluluto sa bahay, may mga anak yan na inaalagaan, and yet nag-aaral yan. Para ready sila pagdating sa school. Pag nagtanong yung mga estudyante nila, meron silang isasagot. Lahat tayo dumaan dyan, kaya alam natin yan. Kahit sila Robin Padilla na yan, kahit yan si Philip Salvador, alam natin yan. Mahiya kayo sa balat nyo. Kayo ayaw nyo mag-aral, and yet gusto nyo nandiyan kayo sa Senado. Dahil ang laki-laki ng budget na ibinibigay ng mamamayang Pilipino dyan. Ang mga nurses, ganyan din. Ang hirap-hirap ng trabaho ng mga nurses. Sobrang hirap. Lahat, nandiyan na. Meron ka pa diyang danger na mahawa ka ng sakit ng mga pasyente mo. And yet, praised around the world yung ating mga nurses sa paano sila mag-alaga ng pasyente. Buti na lang iba nakakapag-abroad na.
Pero isipin mo na lang, hindi nga, kahit nasa abroad yan, hindi matapatan yung sweldo ng mga senador na yan. Hindi kayang tapatan ng mga nurses na yan na very professional, well-trained, well-experienced, dedicated, at continuously nag-aaral. Pareho rin ang teacher yan. Ang mga nurses, kailangan yan continuous na mag-aral, continuous seminar, para alam nila yung ginagawa nila, updated sila tungkol sa pag-nurse, tungkol sa mga medicine, tungkol sa mga sakit. Updated lagi yung mga yan. Nag-aaral yan dahil kailangan nilang updated sila, kailangan nilang alam nila ang ginagawa nila, alam nila ang sinasabi nila sa mga pasyente, alam nila ang sinasabi nila sa pamilya ng mga pasyente. And yet, hindi matapatan ang sweldo ng mga senador na yan. Kaya ang panawagan ko, unang-una sa mga kababayan natin, mga kababayan, madala na po tayo. Wag na wag po natin iboto yung mga tingin natin ay wala naman talagang qualification. Hindi po natin dinidiscriminate yung mga artista. Kaya lang alam na alam nyo naman background nila. Pag alam natin talagang totally, wala naman talagang experience sa kanilang papasoking trabaho. Alam naman natin na pa-relax, lalo na sa umpisa pa lang, nakita mo na yung pananalita ni Philip Salvador. Doon pa lang, alam mo na wala talaga ibubuga. Ang plataforma niya, peace and order. Sus Maria Josep, magpulis ka na lang sana. Ano mapapala ng mamamayang Pilipino sa'yo? Ang peace and order natin, sagad sa dami na ang mga batas dyan. Problema lang implementation. So dapat nagpulis ka. I-implement mo yung mga batas na yan. Nakakawa ang Pilipinas, mga kababayan. Kawawang kawawa tayo. Kung puro ganyan ang maluluklok natin sa mga pwesto na yan. Nakakahiya. Sa ibang bansa, pag nakita nila ang quality ng mga lawmakers natin, nakakahiya. At nakakawa ang ating mga workers, nurses, teachers, security guards, etc. na wala man lang talaga, hindi kayang tapatan ang sinisweldo, ang kinikita ng mga senador na yan, and yet, comedy lang sila pagdating sa Senado. Pero makita mo yung mga professional nating nurses, professional teachers natin. Ang liliit na mga kinikita, pero mas mahirap ang trabaho nila. Pinag-aaralan nila yung kanilang trabaho continuously. Tuloy-tuloy po ang pag-aaral ng mga yan. Eto mga senador natin, nakita mo si Robin Padilla. Gano'n nakatagal na senador yan? Nakita niyo ba nag-improve yan? Walang improvement. Hindi nag-aaral. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung mga artista. Ang sinasabi ko, okay lang sana kayo kung pinaghandaan nyo yan. At kung nandiyan na kayo, nag-aral kayo. Hindi po pwede yung may battery of battery of advisors na bawat tanong, kukunin mo yung sagot. Nakakahiya. Itong si Bongo, isa rin to eh. Kung mapapanood nyo yung kanilang skit ni Philip Salvador, ginawa pang katatawanan yung panloloko ni Philip Salvador kay Chris Aquino. Anong klase mga senador to? Nanggagamit kayo ng mga tao para pagtawanan ninyo, para maging appealing kayo doon sa mga botante na gusto nyong makuha. Ginawa nyong katatawanan. Yung pagiging babaero ni Philip Salvador. Itong Philip Salvador naman, kunwari, nagpapahumble pa. Samantalang tuwan-tuwa naman siya. Na marami daw inanakan sa Davao at niloko si Chris Aquino. Alam niyo yung mga pa-humble? Nakakahiya. Anong klaseng mga senador itong naluklok at iluluklok pa natin? Maano tayo mga kabayan? Mamulat na mga mata natin. Tigilan natin ang pagboboto dito sa mga artistang ganito. Na walang intensyon, kundi kitain yung kita ng iba pang senador na nandiyan na naiinggit sila.
Nasabi siguro nila, o kita mo, Robin Padilla, ganyan lang ginagawa. And yet, ano yan, more or less 100 million a year yan. Ang budget niyan. Kulang-kulang 300,000 sweldo dyan, bukod pa sa mga allowances. Ang laki ng allowances dyan. Ang laki. And yet, kawawang-kawawa, dapat yan, magkaroon tayo ng mga batas na yung mga walang performance, huwag natin bigyan ng ganyang kalaking sweldo. Dapat yan, nasa mga teacher yan eh. Ibigay natin sa teachers, ibigay natin sa nurses, ibigay natin sa mga doktor. Mga doktor, ganyan din. Mga doktor, mga lawyers, na mga baguhan, hindi yan naabot ng ganyang kalaking sweldo. Ganyang kalaki kinikita. Ating mga doktor dito sa Pilipinas, ating mga nurses, ating mga abogado. Ang mga baguhan dyan, malaki na yung mga 60,000 dyan. Mga baguhan lawyer, mga baguhan doktor, hindi kikitain yung 260,000 a month. And yet ito, unang sabak pa lang sa Senado, ganyan na kalaki kinikita niyan. So kawawa ang ating mga professionals na talagang nagsusunog ng kilay, talagang nag-aaral, nagsiservisyo talaga sa taong bayan, and yet ganyan lang ang sweldo. Tapos ito mga komedyanteng ito, na patingin-tingin lang sa kisame, patawa-tawa lang sa loob ng Senado, ganyan po ang pinapakitang serbisyo sa taong bayan. Mga mamamayan Pilipino, mga kababayan, magising na po tayo. Huwag tayong magkakamali na bumoto ng mga ganito. Alam niyo kung bakit naging top-notcher yan si Robin Padilla? Siyempre, name recall. Hindi naman yan dahil sa yan talaga gusto mo, hindi ba? Kasi tayo mga Pilipino, maglilista tayo ng mga pangalan. Pero gusto ko si ganito. Meron ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halimbawa, o 6 pa lang. O 5, 4. Mga gusto mong magagaling na senador. Naglista ka, 7, 8. Ngayon, naubusan ka. Name recall ang papasok dyan. Sino? Ay, si Robin Padilla na lang. Eh kung meron kang, meron kang 10,000 ganyan. 10,000 ganyan. Lahat ng 10,000 ganyan, nandoon lahat ng pangalan ni Robin Padilla. Kasi karamihan sa atin, maglilista lang ng ilang pangalan na gusto nila. Pagkatapos niyan, yung unang papasok sa isip nila, pandagdag ko na lang si Robin Padilla. Kasi name recall. Kaya nag-top-notcher yan. Hindi dahil yan ang gusto mo. Dahil yan ang pinakamagaling. Hindi ganun eh. Every time na mayroon kang every voter na maglilista ng kanyang gustong kandidato, hindi naman maglilista yan nung hindi na mag-aaksaya ng panahon mag-research pa ng mga pangalan. Naalala ko 6. Wala na akong maisip. Robin Padilla na lang. So kung 10,000 yan, gawin natin 10 million yan, gawin natin 20 million yan, gawin natin 15 million yan, gawin natin 20 million. Puro ganyan yan. Kaya nag-top-notcher itong si Robin Padilla. Bihira sa atin yung maglilista ng 24 kumpleto. Maglilista ka niyan, sabihin mo ng mga 10 pinakamagagaling. Ngayon, pag wala ka na maisip, isisingit mo yung unang papasok sa isip mo, Robin Padilla. Kasi nga artista eh. Name recall. Kaya nga, kung 30 million kang ganyan, yung 30 million na yan, consistently, nandoon yung pangalan Robin Padilla. Pero yung 10 na nilista mo, mag-iiba-iba yan dahil hindi naman yung 10 milyon na yan, yung 30 milyon na yan, hindi naman pare-pareho ng gustong kandidato eh. So mag-iiba-iba yan. Pero ang common denominator nila, nandoon si Robin Padilla. Kaya nag-top-notcher yung Robin Padilla. Not necessarily, yan ang pinakamagaling, yan ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, naglalaro yan, iba-iba. Diba? Yung 10 katao o 20 katao, naglista ng kanilang mga paboritong kandidato o kanilang mga nagagalingan sila. Iba-iba yan. Iba-iba. Mag-ahalo-halo yan. Meron diyang Tito Soto, meron diyang lalabas na Gatchalian, may lalabas na Ontiveros, may lalabas na Lacson,
Pero doon sa ibang kandidato, wala naman yon. Pero ang consistent diyan, pag naubusan na sila, Robin Padilla. Dahil name recall. Kaya i-avoid po natin na bumoto tayo base lang sa name recall. Bugbog sarado po ang taong bayan dyan. Tigilan na po natin yan. Hanggat maaari, ikumpleto nyo na yung gusto nyong kandidato, tanggalin nyo na yung mga sa tingin nyo ay hindi talaga po pwede. Yung mga gusto lang makapasok sa Senado dahil ang laki ng kita. Pero walang qualifications. Tigilan na po natin yan. Tigilan na po natin. Kawawa tayo. Mag-improve na po sana tayo sa pagpili ng mga kandidato. Warning po yan. Ganyan po ang nangyayari diyan sa mga senador, ganyan sa mga kandidato na hindi naman talaga qualified, and yet pagdating ka na sa mga taong nauubusan na ng ililista, name recall ang papasok. Robin Padilla, for example. Baka mangyari kay Philip Salvador yan. Ngayon, survey, malayo siya. Ang masaklap nito, yung sinasabi ko nga na ang mamamayang Pilipino maglalagay ng ilang tao na paborito nila, for example, hanggang 10 lang ang gusto ko, at pag wala nang maisip, ilalagay na si Philip Salvador. Kamukat-mukat mo, papasok pa si Philip Salvador dyan. Dahil sa ganyang attitude. Kaya wag natin gawin yan. Pag hindi qualified, wag nyo na pong iboto. Kasi hodang mablangko pa yung isa nyo o yung 10 ninyo. Kesa naman every time na ang isang botante ay mauubusan na ng ililista yung artista na naalala nila kaagad. Kawawa po ang taong bayan dyan. Wag na po natin gawin yan. Kamukat-mukat mo nga pagka ganyan ang attitude ng mga Pilipino. Mag-top notcher pa yan si Philip Salvador. Na ang plataforma ay peace and order. Dapat ng pulis na lang siya, hindi ba? So mga kababayan, yan lang muna. Nakikarried away ako dyan sa topic na yan. Hindi ko maiwan-iwanan yan. Kasi, kitang-kita natin yung pagiging kawawa ng ating sitwasyon. Diyan na lang sa Senado. Kitang-kita natin na walang contribution, walang performance, and yet, ginagastosan natin ng kulang-kulang more or less 100 million a year. Kulang-kulang 300,000 a month na sweldo, plus allowances at katakot-takot na iba pa. Nagastusin na binabayaran ng mamamayang Pilipino. And yet, ang ating mga doktor, ang ating mga nurses, ang ating mga teachers, ang ating mga ibang professionals, hindi umaabot ng ganyang kalaki ang sweldo. Kung saan sila pa yung nagsusunog ng kilay, sila yung continuous ng pag-aaral, sila yung may dedication, hindi pinagtatawanan ng profession nila. Mahal nila ang profession nila, nagsiservisyo ng tapat, ginagawa ng tapat ang trabaho nila, very professional ang kanilang ang kanilang pagsiservisyo. Wala continuous study po yan. Lahat yan ng mga profession sa Pilipinas. And yet, etong mga hindi qualified na nagiging comedian lang pagdating sa Senado, ganyang kalaki po ang pinapasahod natin. Kawawa po tayong mamamayang Pilipino. Magtulungan po tayo, mga professionals dito sa Pilipinas, doctors, nurses, lawyers, teachers, at iba pa na mga architects, engineers, lahat po tayo, pati na yung ating mga military. Puro yung mga professionals yan. Mga pulis na professionals. Pagtulong-tulungan po natin, huwag na tayong bumoto ng mga ganitong klaseng tao na hindi seryoso na makapagserbisyo
nauso lang, nainggit lang, papasok na kagad sa ganitong klaseng trabaho kahit walang kakayahan. Kawawa po tayo. Hanggang dito lang mga kababayan, talagang nakikarried away ako, hindi ako makalis-alis sa topic na to dahil po dyan sa mga bagay na yan na gusto kong imulat ang ating mga mamayang Pilipino tungkol dyan. Thank you so much mga kababayan. Once again, this is EJ Morse. Thank you for joining me today sa aking small channel. Doon sa mga bago lang, kindly subscribe and hit the notification bell and like button. At share na rin po natin ng matuto lahat ng mga Pilipino, ng ating mga mamamayan. Lahat po tayo ay magising na dapat wag na po tayong boboto ng mga taong walang qualifications. Nag-aaksaya po tayo ng pera. Nag-aaksaya po tayo ng pera. Ibigay na po natin sa mga teachers yan, sa mga nurses, sa mga doctors, sa mga iba pang professionals, lawyers, engineers, architects, military, police. Nako, ang dami pong nangangailangan ng ganyang klaseng sahod. Ay, nako, ito, hindi na naman umalis. Thank you so much. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo.